DIY success. Matibay ang ginawa nating pag-repair sa earmuffs. Hayan po ang preba. Matibay na siya hanggat di masira. Good day po sa lahat. Alam nyo ba na nasira ang earmuffs ko o ear protection nung nakaraang araw at need ko na bukas gamitin? Para sa hindi pa nakakalam ng earmuffs, ginagamit po ito ng mga skilled workers para sa mga maiingay na paggawa gaya ng grinder, pagpukpok ng matagalan at iba pa na masakit sa tenga ng malapitan. Mura lang naman po ako nito dati at kung o-order uli ako online, walang kasiguruhan kung kailan pa ito darating. Ang tip ko ngayon ay mabilis ang solusyon na kaya gawin ng 30 minuto hanggang 1 oras. Yes, tama po ang narinig nyo, ganun lang kadali. Kaya, halina kayo at samahan nyo ako sa simple DIY na ito. Ito ang sira. Konektado yan dito sa earmuffs na naputol. Ang ginawa ko, binutasan ko ito. 1 inch ang lalim gamit ang soldering iron. Optional lang yon, pwede kayo gumamit ng drill bit machine. Any na pwede bumutas, plastic na matigas lang naman yan. Pagkatapos humanap pa ng stranded na electrical wire na number 10 sa bodega nyo. Kahit isang dangkal lang ng kamay mo, pwede na. Kung wala ka makita, try mo sa kapitbahay o bili ka na lang kahit isang ruler sa hardware. Baka 5 piso o 10 piso lang presyo niyan. Balatan mo ito at maghiwalay ng 2 hibla ng wire. Putulin ang 2 hibla ng wire mga 6 hanggang 7 pulgada bawat isa. Buksan ang kabilang earmuffs sa kung saan naroon ang kapirasong bagay. Tanggalin ng foam, kuhain sa loob ang naputol na bagay. Butasan din gamit ang barena o soldering iron. Tagusan ang butas. Kuhay ng 1 hibla ng wire na may haba ng 6 na pulgada. Baluktutin ito ng 3 pulgada gamitan ng long nose na plais kung kinakailangan para magtama ang dulo. Pag okay na, kuhay ng maliit na bagay na naputol na may butas na at ipuwesto ito kung saan ipapasok ang hibla ng wire. Nauna ang 2 paa, sundan ng tamang pagsuot ng wire sa video. Kapag naipasok na ang wire, huwag ipasok lahat. Magtira ng space na parang silo dahil ilalagay dyan ng 1 hibla pa ng wire na pinutol kanina. Ang dahilan gagawin itong blocker, iikutin ng wire ng plais pa style U. Pag may forma na, saka puputulan. Kung di pa kayo kontento sa U style, pwede nyo pa ito pihitin ng plais gawin letter S. Same purpose. Ito ay maging blocker na hindi mabubunot ang wire sa ginawang tunnel. Sa kabilang dulo naman tayo. Dahil ang wire na ipinasok natin ay una ang paa o suwi, makikita natin na nakalabas na wire nito ay 2. Ang gagawin dito ay babaluktutin natin ang magkabilang dulo. Kailangan ay plaisin ito para walang ulbok at magkasya sa kabilang bagay na binutasan natin kanina ng halos 1 pulgada ang lalim. Ganyan nyo ito, babaluktutin ng plais. At ang purpose din lang naman nito ay blocker. Ngayon, subukan na natin kung magkasya ang wire sa butas na ginawa natin kanina sa kadugtong. Dahil kasya naman na, balik na tayo doon sa naputol na kapirasong bagay na binaluktutan natin sa formang U o S ng small wire. Tapos, tibayan o dikitan na ito para hindi gagalaw gamit ang soldering iron at glue stick or glue gun. Manipis lang ang pag-glue at ikalat. Pag okay na, kunin naman ang malaking bagay na karugtong nito at itihaya ang butas. Dahil lalagyan naman ito ng glue stick, kailangan mabilis ang proseso dito. Pagkalagay ng glue sa butas, ipasok ng 2 paa na nakompress na wire. Bago mo ipasok o ikabit ang 2 paa ng wire sa butas na may mainit na glue, huwag kalimutan, ilagay na ito sa loob ng earmuffs. DIY success. Na po tayo, makikitang nakakabit na at matibay ang ginawa nating pag-repair sa earmuffs. Hayan po ang preba. Matibay na siya hanggat di masira.
finally, ibabalik na natin ang foam na inalis ko kanina. Ganyan lang kasimple mga pides. Sadyang mahirap po idikit ang matigas na plastik. Kung ididikit agad natin ito sa matigas na plastik din, maaring dumikit ito. Pero hindi na maibabalik sa dating tibay. Kaya karamihan ng mga technician, hinahanapan nila ito ng paraan para tumibay o 80% maibalik sa dati ang tibay. Yan po ang sekreto kapag plastik ang nasira. Tinatapatan ito ng wire na malabot o matigas. Depende sa paggagamitan. Hanggang sa muli po, salamat sa panonood.